Ang pasalamat ay sa Diyos sa araw na ito. Mga kapatid, kahit ito lang ating masambit sa Diyos sa umagang ito. Salamat o Diyos, salamat sa lahat ng bagay. Wala hanggang pasalamat ang sa iyo o Diyos ay binabalik. Purihin ka dahil ikaw ay ikaw o Diyos sa lahat ng bagay. Ikaw ay Diyos na mabuti at natiling tapat sa iyong mga salita. Purihin ang Diyos, purihin siya. Luwalatiin ang kaniyang kadakilaan sa buhay natin. Hallelujah. Sino ang handa magpasalamat sa umagang ito, mga kapatid? Sino ang nagbabalik ng pasalamat sa umagang ito? Hindi lamang dahil sa mga biyaya at pagpapala. Hallelujah. Hindi dahil sa mga himala, kundi ang Diyos ay siya nga. Hallelujah. Hindi lamang tayo magbabalik ng pasalamat sa Diyos dahil sa mga material na bagay o dahil sa tayo ay malakas physically, kundi kahit man sa mga kahinaan ng laman. Hallelujah. Kahit sa mga karamdaman, ang Diyos ay karapat-dapat sa masalamat. Dahil nalusulat ang sabi ng kanyang lingkod na si Job, hindi lamang tayo magpapasalamat, hallelujah, dahil sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan, araw-araw, biyaya ng pagkain, ng mga pananamit, salapi, hallelujah. Kundi sa panahon na tayo walang-wala na, ang Diyos ay karapat-dapat pa rin. Sa panahon na tayo mahina na, may malakas na Diyos, hallelujah. Na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, at hindi ka pinagkulang sa maraming mga bagay. Oh, ang Diyos ay karapat-dapat. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong masaganang biyaya. Oh, totoo ang sinabi ng awit, ikaw ay aming awitan, Panginoon. Ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming sasambahin, dadakilain ka namin sa umagang ito. Itataas namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Itataas namin ang mga dakilang bagay na ginawa mo, O Diyos. Itataas ka namin sa kalagitnaan ng iyong kapisanan. Panginoong Diyos, muli salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na iyong isinusugo, O Diyos, sa uling mga araw. Salamat dahil patuloy ka nagpapakilala kung sino ka sa buhay namin, O Diyos. Salamat dahil ay patuloy ka na nahahayag sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Kung paano ikaw ay nagtatagumpay, kami rin naman ay binigyan mo ng pag-asa, O Diyos, na kami rin naman ay magtatagumpay sa lahat ng bagay at sa aming mga labanan, O Diyos, sa uling mga araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong kamay ay laging unat, ang iyong mga bisig ay malakas, hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil ang iyong presensya ay banal, hallelujah, sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Ang Diyos na mabuti ay natiling tapat, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong mga maganda at mabuting plano. Salamat sa iyong mga pangako, O Diyos. Salamat sa iyong mga gawa sa uling mga araw na ito, O Diyos. Nasabi ng iyong salita, magkukulang ang tubig sa karagatan para gawing tinta upang isulat ang lahat ng iyong gawa, O Diyos. Hindi kayang i-contain maging sa aming mga puso, O Diyos. Napakarami at napakalawak, napakasagana ng iyong biyaya, O Diyos. Ang tanging namin magagawa ay pasalamatan ka sa umagang ito. May balik lamang sa iyo ang pinakamasarap na papuri at pasalamat. Sa iyong pagsamba, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Kahit man sa panahon na kami ay mahina sa laman, kahit man sa mga karamdaman, O Diyos, maging sa mga kawalan ng mga bagay, hallelujah. Dahil ikaw nagsabi, ang iyong kaharian ay hindi inumin, hindi pagkain, hallelujah. Ang iyong kaharian ay kagalakan sa Espiritu Santo, hallelujah.
Kaya sa umagang ito, O Diyos, patuloy kami humihingi sa iyo ng kahabagan at awa. Hallelujah. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu, O Diyos. Send your word and send your spirits in the midst of your people. Hallelujah. Nang sa ganun ay magtamo kami ng higit pang kalakasan at pagtatagumpay sa mga labanan sa lahat ng bagay. Hallelujah. Dahil ikaw nagsabi, kapag dumating ang pangako na Espiritu Santo, kalakip ang kapangyarihan ay aming tatanggapin din naman. Kalakip ang kalakasan, kalakip ang, hallelujah, ang karunungan, ang buong lakas, ang patuloy na pagkaunawa, O Diyos, sa iyong mga salita, ang kapahayagan ng iyong plano sa uling mga araw. Purihin ka, amang banal. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Hallelujah at pagsamba. May you bless once again your people. May you send once again your word. May you send your spirit unto us, Lord. Kung meron pang hindi nakaranas ng bautismo ng iyong Spirit, O Lord, baptize us in your spirits with fire, and so that you may consume us, Lord, dahil marami pa kaming bagay na nais tupukin ka, O Diyos, sa buhay namin. Marami pa mga bagay na kailangang matapyas, mabago, maalis, mabuild character na mula sa iyo. At ikaw, O Diyos, ay lubos na mahayag sa iyong iglesia. Kung paanong sinabi na yung likod Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nasa akin. It is you, O Lord, na nasa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. May you bless your people with your word. Pagpalain pa ang bawat isa ng pagtatagumpay, ng biyaya ng kalakasan sa umagang ito, Diyos. Kung kami man ay nalulumbay, restore unto me the joy of your salvation. Hindi kayang sukatin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob sa buhay namin, O Diyos. Napakalawak ng iyong kagandahang loob, Panginoon. Magagawa namin ay magpatuloy na magtiwala lamang sa iyong mga salita. Pagpalain ka, pagpalain ng iyong mga salita, O Diyos, ang aming mga puso. Patuloy mo pa kaming ayusin, ituwid ang aming mga lakad, ayusin ang aming mga kaisipan, aming mga espiritu, O Diyos, ay may pasako pa namin sa iyong espiritu, at ikaw ay maging malaya, O Diyos, na gumawa pa sa buhay ng bawat isa. Pagpalain ang iyong mga salita, pagpalain ng bawat isa, O Diyos. Lahat ay aming pinagkakatiwala lamang sa iyo. Ang aming mga buhay, ang aming lakas, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga puso, O Diyos, ay aming pinagkatiwala lamang sa iyo sa umagang ito. Inilalapag ang lahat ng bagay at maging ang mga pag-aalinlangan, O Diyos, ay yung wasakin ng iyong salita. Hallelujah. Dahil hindi ka magkapala sa sino mang mayroong dalawang akala sa umagang ito. Ikaw ay magsugo ng blessing sa iyong mga banal kung ang aming mga puso ay tama sa iyong harapan, O Diyos. Kung kami ay hindi mag-aalinlangan, kundi kami ay sasampalataya lamang sa iyo, O Diyos. Pagpalain ka, pagpalain ng dakilang pangalan at sa iyo, bayang masaulian lahat ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyo, Diyos, ang pasalamat sa umagang ito. Sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus, ang aming tagapagligtas at manunubos. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Mahina yata. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa magandang umaga. Pagbati sa lahat. Just bear with me and let's open our scripture sa Book of Acts, chapter 2. May mga bagay na nais kong mabalikan, mga kapatid, sa bahaging ito, alang-alang sa mga bago rin sa iglesia, upang lahat tayo, sabi ng scripture, ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Sa Acts chapter 2, ating simulan, medyo mahaba ito, so atin na lamang bigyan daan ng ilang pagbabasa. Chapter 2, verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly,
there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Atin na lang muna i-jump sa verse 11. We hear them speaking in our own tongues, the wonderful works of God. So mula dun sa verse 5 hanggang verse 11 ay marami doon mga dwellers sa Jerusalem, at nang mangusap ang mga alagad ng ibang wika ay narinig nila ang kanilang lengguwahe. And they heard the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of new wine. But Peter, standing up, verse 14, with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Everybody say Amen. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Tayo magsiupo at palain ng kanyang mga salita sa umagang ito. I know and I believe na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito. Pinagpala ng kalakasan, ng pagtatagumpay, at ng maraming mga bagay. Kaya karapat-dapat ang Diyos sa mga papuri, mga kapatid. Karapat-dapat sa pasalamat. Magandang umaga muli sa ating lahat at salamat sa panahon na pinagkaloob ng Diyos, dahil akala ko ay papatuloy yung sungit ng panahon at kanina just praying na nawa ay bigyan tayo ng mainom na panahon dahil tayo ay maghahandog pa sa Diyos. At alam ko kayo rin ay nanalangin, kaya salamat sa Diyos na patuloy na tumutugon sa ating mga desire, sa nasa ng ating mga puso. Kaya sa Diyos mawi ang kapurihan, pasalamat sa bagay na yan. At pagbati sa lahat at sa mga nagdidiwang na kailang mga kaarawan, balain kayo ng Panginoon. So hindi ko na isa-isa ng sino man ang nais magpasalamat ngayon. I know ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga kalagayan, at tulad ng ating narinig kanina sa ating mga patotoo, sa mga testimony, sa mga pagkapahayag ng biyaya ng Diyos. At kung inyong na-catch up ang mensahe, dahil ang Diyos ay hindi lamang siya nangungusap through His Word, kahit man sa mga awit at kahit man sa ating ipinapahayag ng ating mga bibig, ang Diyos ay nagpapadala ng salita o ng biyaya sa atin. At kung inyong nakikita, mga kapatid, nararamdaman o nararanasan ang bagay na ito, kahit man sa ating mga pagpapahayag ng biyaya ng Diyos, ay pinapatunayan na hindi lang tayo magbabalik ng pasalamat sa Diyos because tayo ay physically pinalakas ng Diyos or because of material blessing na meron tayo sa mga panahon na ito. Pinapatunayan ng Diyos sa buhay natin na kahit man tayo ay walang-wala na, ang Diyos still is God, na hindi nagbago kailanman, at Diyos na nanatiling tapat sa Kanyang salita.
Kaya kahit tayo minsan mahinang-mahina na and hindi natin minsan kayang itaas man lang ang ating mga kamay at ibukang ating mga bibig, pero ang Diyos still, He is God. Ang langit at lupa lilipas, ang lahat ng bagay natin nakikita ay matatapos, pero ang salita ay hindi lilipas. Ang Diyos sa Kanyang pangako ay hindi lilipas. Kaya isang magandang inspirasyon, iniwala ko para ating pang maranasan at mabatak ang pagkilos ng Diyos sa magitan ng Kanyang Espiritu ay ating pang lubos na maranasan. And patuloy akong nanalangin sa bagay na yan, mga kapatid. Supposed to be ngayon ay kasama natin ng ating beloved Pastor Jonathan dahil this afternoon meron siyang ilang mga brothers dito na kausapin na may kinalaman sa kaniyang plano to have a seminar or ilang mga bagay na tulong sa pangailangan sa mga magagawa na binabangon ng Diyos sa ating iglesia. Actually, hindi lang sa atin, kundi sa bawat churches na kasama natin. Ngayon man, nag-chat siya kanina at hindi siya matutuloy, pero tuloy pa rin siya mamayang hapon at maaaring mga 2 p.m. Sabi niya, mga 12 siya alis doon sa Angono, sa kanilang church at mga 2 by 2 p.m. and dito siya. So tuloy pa rin ang meeting kasama ang ilang mga brothers with Pastor Jonathan. At kung inyong marahil nakita din sa ilang mga na-post, I think si Pastor Benji lang yata ang may ilang mga na-share. Itong last week ay nandun siya sa Cagayan, kila Pastor Roderick at bumisita doon. At ilang mga bagay marahil na ninanasan ng ating Pastor Jonathan ay maipaabot doon sa gawain doon. At sila rin naman ay nagpahayag na sila ay open pa rin sa fellowship at nagagalak sila na tayo muling makasama sa mga darating na pagkakataon. So ating sama sa prayer ang mga bagay na yan. At ganoon din sa next Sunday ay nais ko na din banggitin at mamaya ang ilan. Next Sunday ay gaganapin ulit din sa ating church ang ministers meeting na ating tawag niya na tayo nag-host, hindi ko nagkakamali, March yata yun, yung last time. So atin na lamang muli pagtulong-tulungan mga kapatid na ito'y may prepare para sa mga magagawa this coming Sunday afternoon. So next Sunday, at ano man ang ating maihanda, mai-prepare, ay ang Diyos ang magpala sa bawat isa. So kung meron kayong mga nadadama to share, kung ano mang menu ang inyong nais na mai-share, may bahagi, ay inyo na lamang siguro pag-usapan para sa darating na Sunday. At ganun din mga kapatid, nais ko lang din banggitin ang bagay na ito. Sa darating na anniversary, that is first Sunday ng September, kasama natin sa fellowship o sa pag-celebrate sila Pastor Abraham and Sister Salome. At pinadama sa akin ng Panginoon mga kapatid na tayo ay magkaroon ng parang maliit na bagay na pwede nating ma-share sa mga young people doon. Nung kami nandun sa Cebu last February, nung Brother Cholo kasama kanyang pamilya at ilang mga young people, hindi ko alam kung napansin nila, but doon pa lang ay napansin na kung paano ang mga kabataan doon ay totoo na ngailangan sa kanilang, kahit paano ay kanilang maisusuot na maayos-ayos sa gawain. Doon ay naramdaman ko ang pangailangan ng mga kabataan at of course, kapag tayo ay isang espiritu lamang kumikilos, ay meron tayong damdamin na nalulungkot at nararamdaman natin ang kanilang mga pangailangan. At yung mga young people doon, para lang bigyan kayo ng konting idea, ang kanilang mga suot, nung anniversary nakita ko ay halos parang mga pambahay lang. So ganun ka simple ang kanilang bahagi sa mga panahon na ito. Kinamusta ko kay Salome, sabi niya, talagang ganun kuya, sabi niya, yun lang kaya ng mga kabataan dito. Kaya bago pa man kami umuwi, doon pala naramdaman ko na yung needs sa bagay na yun.
Kaya akin ay suggest sa mga elders and sa ating youth leader, Bartim, andyan na si Bartim, na kanilang i-organize ang ating gagawin na donation drive para sa mga young people na kung meron kayong mga tinawag ko na lang not too old dress. Hindi naman sobrang luma or siguro yung mga hindi nyo na masyadong nasusuot na dress sa mga sisters or follow sa mga brothers ay ating ipunin this coming anniversary para pag-uwi nila sa lumin nila, Pastor Abraham, ay dadalhin nila sa kanilang gawain doon, may share sa mga young people. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng young people, no? Pero kung tayo ay merong nadadama at meron tayong mga ganong bahagi, ilang mga kasuotan na hindi na rin masyado natin napapansin or nasusuot, na at least ay presentable pa naman. So, wag naman yung masyadong kupas na dahil parang binigyan mo rin sila ng ganun kung ano yung sinusuot nila, ay ganun na rin yung ating ibibigay. So, kahit na paano ay presentable pa rin, maayos, na hindi na natin masyado nagagamit. So, niniwala ko na mga kabataan dito ay pinagpala ng Panginoon. Hindi lang sa kanila, kahit man sa atin mga magulang, kung mayroon tayong dadama para sa mga elder doon, sa mga magulang din doon na pwedeng makabahagi din. So ating sama sa prayer ang part na yan, and I hope na maki-cooperate or maki-participate ang mga young people. At ang Diyos ang bahalang magbalik sa inyo, mga kabataan, ng inyong mga bagay na ihandog sa Diyos at ipagkakaloob sa mga kabataan doon sa Cebu, sa gawain ng ating kapatid, Pastor Abraham. Okay, so siguro kung may mga question kayo about that, ay nyo na lamang ilapit sa inyong youth leader kay Brother Timothy. Okay, so I hope malinaw ang part na yan. At nalala ko lang din kasi I think last year yon, bago pa man kami pumunta ng Cebu, aking mga anak ay nagdi-dispose na ng mga damit nila at napapansin ng kanilang mami na bago pa tumaayos pa, ba't hindi nyo na ginagamit? So kaya nagkaroon din ako na idea na somehow ay may mga bagay talaga na kung hindi man natin magamit na ay mayroong mga kapatid na sila ay makabahagi pa rin or ma-enjoy pa rin nila ang blessing sa mga bagay na yon. So hindi po masayang ang ating mga kumbaga ay mga labis na sa ating mga pangangailangan. Okay, so ilang mga bagay kailangan siguro bigyan ng follow-up this coming Sundays. Sa ating bahagi sa umagang ito ay nais kong puntahan ang ating paksa na may kinalaman sa Day of Pentecost. I hope na ito ay makatulong di lamang sa atin na matagal na, kundi sa mga bago sa iglesia. At kung may mga bagay pa na kailangang buksan o ipakita ang Panginoon, then so be it, mangyari sa araw na ito. So I want to talk about how did the day of Pentecost actually unfold. Paano naganap or paano talaga naganap ang araw ng Pentecost, na ito ay mayroong pa ring kinalaman sa ating panahon. Mamaya ay ating titingnan na anumang bagay ang nangyari sa araw ng Pentecost ay hindi lang doon mangyari. What I mean is, hindi lang doon na-unfold, hindi lang doon nabuksan sa panahon ng outpouring ng Spirit ng Diyos. Kundi mamaya ay ating titingnan na kung ano man ang mga bagay na nangyari sa panahon ng mga apostles, because it is the same Spirit na ibinuhos ng Diyos sa lahat, ay may kita natin na it is the same anointing, it is the same Spirit, or it is the same unfolding na ginawa ng Diyos at ginagawa at gagawin ng Diyos sa mga araw na darating. So alam natin ang setting niyan. Ito ay prophecy ni Joel sa Joel chapter 2 verse 28 to 32. Huwag nyo na lamang i-notes ang bagay na yan. At ito ay nangyari sa panahon ng Day of Pentecost. Ang sabi sa verse 1 sa ating binasa, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. As you know, ang Pentecost, it means
ikalimampung araw, 50th day. Because, kung ating titignan sa chapter 1 muna, sandali, ng Book of Acts, ang sabi diyan, dahil dito pinakita din ang Panginoon ay nagpatuloy na nangusap sa mga alagad, sa mga unang mga Kristiyano, dahil hindi lang naman yung 12 disciples ang lumitaw sa panahon na yan. So mayroon ng mga ilan ng mga kapatiran like Zemerian, ilang mga kapatid nila. Ang sabi diyan sa verse 3, being seen by them, sa uling bahagi na lamang, during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Verse 3, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them, nakita ng mga apostles, during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So bago umakyat ang Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos, ay naglaan muna o nagkaroon muna ng 40 days na panahon ng Panginoon to speak more sa kanyang mga alagads. And until that day, sa panahon na yan, na kasama niya, sabi dyan sa verse 4, verse 4, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So sa ika-4 na pong araw, ang Panginoon umakyat sa kaluwalhatian ng Diyos at bumilang lamang ng 10 araw, dumating ang pangako na Santong Espiritu. At ang sabi diyan, they stayed in Jerusalem. So ano talaga ang nangyari? How the day of Pentecost unfolded, at ano ang pinapakita doon sa mga talata na ating binasa na ito rin ay mahalaga sa ating panahon. Ulitin ko ba kapatid, ito rin ay mahalaga sa ating panahon. Ibig sabihin, hindi lamang doon nangyari ang pag-a-unfold ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos dahil tatakbo pa ang 1,000 years. So mula doon hanggang sa ating panahon ay more than 2,000 years na. And still, God is outpouring His Spirit. Mamaya, titingnan natin yung part na yun. Pero ano yung bagay na nangyari na masabi ko na ito'y mahalaga? Una, nang dumating ang pangakong Espiritu Santo, ang mga mananampalataya ay nasa isang dako. Sabi sa verse 1, they were all with one accord in one place. Ibig sabihin, ang accord is nagkakaisa, unity. Nang dumating, nang ma-unfold ang Day of Pentecost, yung outpouring ng Espiritu Santo, ang iglesia, or sabihin natin yung mga alagad, yung mga apostles, yung 12 disciples, and the rest, na mga tawag niyan, nag-anticipate sa pangako na ito ng Diyos, ay nadatnan sila in one accord or in one place. So yun ay isang bagay na mahalaga sa bahagi ng pag-unfold ng Day of Pentecost or ng outpouring ng Espiritu ng Diyos. Kung maalala niyo sa aklat ng mga awits, anong sabi dyan sa Psalms 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brothers to live together in unity. Napakalaga sa Diyos ang accord. Napakalaga sa Diyos na madatnan tayo kahit man sa umagang ito kapag ang presensya ng Diyos ay papanaog sa atin, napakainaw na meron tayong accord sa ating mga puso. In one accord. In one joy. Kaya tama yung sabi ng ating testimony ng ating kapatid Brother Cholo, napakahirap sumamba sa Diyos kapag tayo ay merong mga kalungkutan, kalumbayan. Pero katulad na ating inawit mga kapatid, hindi lang tayo sumasamba because of many things. Ang katotohanan is, kahit man tayo ay naluluha na, sambahin mo ang Diyos. Kahit tayo parang aping-api na, magpuri ka pa rin sa Diyos because God is God at hindi siya nagbabago sa kaniyang salita. So tayo lang nakaranas ng maraming mga bagay pero ang Diyos still the same.
O anong kaiinam? Kaya sa panahon na ang Espiritu ng Diyos ay ibinuhos, ang mga mananampalataya ay nasa isang dako that speaks of one mind, one accord, in one place. Anong ginagawa nila? Sabi diyan, sila ay nag-aantay. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem sa mga araw na ito dahil ang pangako ay darating sa inyo. Sa inyo na sumasampalataya, sa inyo na nag-anticipate, nag-aantay. Kaya kahit man maaring pagal na mga katawan ng mga tao ito, pagod sa maraming mga bagay, they stayed because the Lord promised it. They stayed, sila ay naupo, naghintay doon sa isang lugar, habang sila nag-aantay sa pangako, mayroon silang isang purpose, mayroon silang anticipation na mayroong gagawin ng Diyos, at gagawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako na Santong Espiritu. So ang sabi doon sa chapter 1 na binasa natin, as they were gathering together, siguro sa verse 4 na lang, no? Ano sabi doon? Balikan na natin yun. He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait. So pansinin niyo mabuti mga kapatid, ang mga salita na yun. Sila ay nag-antay. Pwede kong sabihin na they eagerly waiting. Yung 10 days ay pwedeng sabihin natin mabilis. Of course, 10 days ay pwedeng sabihin natin mabilis or pwedeng medyo may katagalan. At pwedeng sila ay meron din mga bagay na pwedeng ayusin pa or may mga bagay na pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, just wait, mag-antay kayo. Ibig sabihin, walang bagay na naging hindrance or naging bahagi para mapigilan ito. Kaya nga maging sa ating panahon, walang pwedeng pumigil kapag ang Diyos ay gusto na niyang pumanaog para sa iyo. Kailangan lang ay maghintay sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, He said, you heard from me. Ito yung sinabi niya ng Panginoon, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So ang mga apostles and the rest ng mga believers sa mga panahon na yan, binanggit na sila ay 120 souls pa lamang, ay nag-antay sa isang dako. They were all together in one place, na ito ay nagpapakita na ng accord, ng one accord. Because accord means nagkakaisa or may pagkakaisa. At gaano kahalaga ang bagay na ito mga kapatid na sila ay nanatili habang nag-aantay sa promise ng Diyos, na pwede kong sabihin, isa sa extraordinary na gawa ng Diyos na never pang nangyari before. Hindi pa ito nangyari sa nakalipas na 4,000 years nang limitaw ang tao sa lupa hanggang sa mga panahon na yan. Kaya napakahalaga ng pag-aantay na ginawa ng mga apostles. Napakahalaga ng pag-aantay in one accord. Mayroon silang isang kagalakan, isang anticipation na kagalakan sa Espiritu ng Diyos na sila ay tatanggap, hindi na magtatagal, ay darating na ang ipinangakong Espiritu Santo. Hallelujah. So meron diyang tinatawag na, kung mag-usapan ang one accord, sila ay merong isang kaisipan or isang damdamin. Ano man ang mangyari, we will wait. Ano man ang mangyari sa paligid, ano man ang gawin ng mga tao, magpatuloy sila sa kanilang mga kabisihan, but I will wait. Because this is the promise. Kung ating titignan sandali ang aklat ng 2 Chronicle, chapter 5, kung ating babalikan ang part na ito mga kapatids, ay pinakita din ang hindi birong tawag niyan, pagkakaroon ng unity sa panahon ng Espiritu ng Diyos ay pumanaog sa templo. 2 Chronicle chapter 5. Panahon na nang dadalhin na ng mga saserdote ang
Ark of the Covenant sa ginawa ni Solomon at templo, we can read in verse 11 to 14. So doon sa mga unang talata, nagkatipon-tipon ang elders ng Israel, ang mga chief fathers of the children of Israel. Andyan ang mga high priest, ang mga Levites, dala-dala ang Ark of the Covenant, dadalhin nila sa kaloob-looban sa most holy place. At ang sabi dyan sa verse 11, and it came to pass, when the priest came out of the most holy place, for all the priests who were present had sanctified themselves without keeping to their divisions, and the Levites who were the singers, so yung mga Levita, sila rin pala yung mga singers sa mga panahon na yon, and all those of Asaph and Heman and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, string instruments, and harps, and with them 120 priests, sounding with trumpets. So interestingly, 120 priests. Parang doon lang sa upper room, mayroong 120 souls awaiting. In there it came to pass, when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endures forever. Those priests, those Levites, singers and musicians, they were in one place, in one accord. At meron silang isang puso nagpapahayag ng papuri sa Diyos. Isang mensahe ang dala-dala nila. He is good, for His mercy endures forever. So napakagandang halimbawang makita na kahit man sa lumang tipan, ang ganitong uri ng pag-aantay or paggawa sa kalooban ng Diyos ay nangailangan ng iisang pagkilos, iisang kagalakan at isang puso na haharap sa Diyos. Isang anticipation or isang damdamin, tayo ay sasamba at magpupuri. Dahil ang Ark of the Covenant, once and for all, ay dadali na from the Tabernacle of Tent sa mga panahon na yun, bago pa i-build ang templo. Ang Ark of the Covenant ay nasa loob lamang ng Tabernacle of Tent, na yun ay parang pansamantala lamang or gawa sa tela, di ba? Na hindi pa gawa sa bato sa panahon ni Moises. Na yun ay binubuhat nila, nililipit, itinatayo kapag sila ay naglalakbay. Pero nung i-build ni Solomon ang templo sa panahon na yun, they were in one accord, and as they sing, sabi dyan, ating tuloy, that the house of the Lord was filled with cloud, so that the priests could not continue ministering because of the clouds, for the glory of the Lord filled the house of God. Bago pumanaog ang ulap na siyang sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ang bayan ng Israel ay kinakitaan muna ng accord, ng one accord. Ang puso nila, kagalakan nila ay nasa isang bahagi lamang, nasa isang bagay lamang, yan ay ang pagpupuri sa Diyos. Kaya tinan nyo mabuti mga kapatid, kung tayo ay merong isang papuri sa Diyos, ano kaya ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Kung lahat tayo ay merong isang damdamin at isang kagalakan, ano kaya ang pwedeng gawin pa ng Diyos? Na kahit, of course, sabi nga, meron tayong kanya-kanyang karanasan, iba-ibang pinagdadaanan, iba-ibang mga suliranin, iba-ibang paraan ng pagsubok sa panampalataya, pero merong isang kagalakan because of the Spirit who dwells in the church. Na siya nagsabi, aakayin tayo sa buong katotohanan. Aakayin tayo sa buong kagalakan ng Diyos, sa buong salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating isang leader kanina, there's no reason or wala dapat maging dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Diyos. So ano nangyari sa panahon na yun? All priests, all the Levites, all the singers, sabi doon, are in one.
When the trumpeters and singers were as one. So ang pinapakita dyan ay one accord, na mayroon silang isang damdamin to praise. Isang kagalakan na ang Ark of the Covenant ay dadalhin na doon sa most holy place. And there, ang Diyos ay imi-meet up ang high priest para dalhin ang mga handog sa Diyos. At ang Diyos ay papanaog sa mga panahon na kailang panambahan. At ang Diyos ay magpapala, hallelujah, gagawa ng mga dakilang bagay. So when everything is in one place, ang sabi diyan, the high priest or the Levites, yung mga trumpeters, ang mga singers, bawat isa ay nasa isang kalagayan, which I believe isang kanilang mga puso, isang kagalakan nila sa Diyos ng Israel, at nang kanilang sabihin, for He is good, for His mercy endures forever, ay nagpasimulang pumanaog ang ulap. So that the priest could not continue, verse 14, ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Which I believe, ito yung Diyos. Saan yung Espiritu? Saan yung ulap? At nang makover ang buong templo, hindi na makapag-minister ang mga high priest sa panahon na yon. Ang ginawa na lamang nila ay, of course, lumuhod, sumamba sa Diyos at nagbalik ng papuri sa Panginoon. So remember the word one accord, because nang ma-unfold ang day of Pentecost, nadatna ng mga mananampalataya in one accord, yung 120 souls na nasa upper room, ay nasa isang dako, of course, literally in one place. But I believe ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa ay meron lamang isang kagalakan waiting for the promise, isang joy, isang anticipation na ang Panginoon ang umakyat na ay meron siyang salita na sinabi, huwag kayong aalis sa Jerusalem dahil inyo lang tatanggapin any days from now. At kung meron tayong ganong kagalakan sa uling mga araw, any days, any months, any years from now, ay mangyayari na ang ipinangako ng Diyos. Remember the words, one accord in one place. Dahil hindi na-unfold, hindi dumating ang pangako kung hindi magkakaisa in spirit ang mga believers sa panahon na yun. Sabi sa verse, balikan natin, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty winds, and it filled the whole house where they were sitting. For 10 days, wala akong ibang nakikitang reason while waiting the promise. I believe, ang kailang mga puso, sila rin ay mayroong pagsamba na ginagawa. Pasalamat sa ginawa ng Panginoong Kristo Jesus nang siya nabubuhay pa at nang siya mamatay, siya nabuhay na maguli. Meditating, praising, giving thanks sa Diyos while waiting for the promise. Sitting in one accord. Hallelujah. At kung nang ito'y mangyari, sabi diyan, dumating ang Espiritu ng Diyos na katulad sa mighty winds at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. So, pinapakita dyan na kung ating imagine, no? Mayroong malakas na hangin na pumasok doon sa loob ng bahay. At ano kaya yung naging impact nito? Pwedeng sila ay mabahala, pwedeng magtanong, ano nangyari? Bakit ganito nangyari? Pero dahil tama ang puso nila, sila ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu ng Diyos. Paano kaya kung meron doong, naisip ko lang, paano kaya kung meron doong, ano nangyari? Napakalakas ng hangin. Labas tayo ng bahay, takbo! Baka hindi ito yung pangako ng Diyos. Baka tayo mapahamak sa dahil sabi diyan, a rushing mighty winds. Maaari sila ay madala, matangay. O ano mang mangyari doon sa bahay. Pero sila ay nag-aantay, mayroong gagawin ng Diyos. So nang unfold ang day of Pentecost, they were in one accord, in one place. At ito'y pinakita, sabi diyan, like as fire. Verse 3.
and one sat upon each of them, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, ganito pinapakita ng Scripture, or describe how the day of Pentecost unfolded. They were seated in one accord, at suddenly dumating ang mighty wind, nagpuno sa buong bahay, at nagkaroon ng parang dila ng apoy na sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos, at sila ay binautismuhan. Binanggit yan, filled with the Spirit. Pero kung babalikan nyo yung statement ni Jesus, sabi doon, si John ay nagbabautismo sa tubig, pero ang darating ay kayo ay babautismuhan sa apoy, sabi ng Panginoon. So, pag sinabi dyan, filled with the Spirit, yan ay kalakip yung tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo. So, ito ay masabi ko na an extraordinary, because hindi pa nangyari sa mga nakalipas na mga panahon, kay palad ng mga taong ito. Do you agree, church? Mapalad ang mga taong ito na sila first hand, sila yung unang nakaranas. Sila yung unang tumanggap ng bautismo ng Espiritu ng Diyos. Sila ang unang pinaginhawa ng Diyos, ang Espiritu, ang kaluluwa nila in their own spirits, na halos sila ay, wala nang, na halos hindi na nila makagawa marahil sa anong mga bagay na pwedeng gawin ng katawan na ito. Kundi, sabi doon, as the Spirit gave them utterance, they speak with other tongues. So, ibig sabihin, nagpasimulang kumilos extraordinarily ang Espiritu ng Diyos sa panahon na yun. So, huwag niyo kalimutan yung salita na one accord, na ito yung naging part when the day of Pentecost unfolded sa panahon na yun. In one accord, in one place, ganito na-unfold ang day of Pentecost or ang outpouring ng Espiritu ng Diyos sa panahon na yon. And I believe, so mga kapatid, katulad aking binanggit kanina, hindi lang yun doon nangyari, ito'y nangyayari kapag ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang Espiritu. And even hanggang sa huling mga araw, ganito pa rin ang description na pinapakita ng Scripture. Ang iglesia ay dapat madatnan in one accord. Ang ating mga puso ay kailangang madatnan in one accord. Ang ating mga pag-iisip, ang ating mga plano, ang ating mga decision in one accord. Kung gusto pa nating maranasan ang apoy, ang Espiritu ng Diyos na gagawa sa ating iglesia. Punta natin ang sinabi ni Pablo, Romans 15 verse 4. Sabi dyan, for whatever things were written before, were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Kaya nga yung mga apostles, ay wala silang magawa kundi mag-antay. Ang mga salita ng Panginoon na kanyang sinalita, nung siya'y kasama pa ng mga alagad, nang habang Panginoon ay nagko-comfort, nag-aaliw, nangungusap in parable, at hindi nagkulang ang Panginoon ay nagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos, nagtuturo siya, nagpapalakas siya, nagpapakita siya ng biyaya ng Diyos, ay dumarating, hallelujah. Ang kanyang kaharian ay dumating sa inyo, sabi ng Panginoon. They were comforted, sabi diyan, with patience and comfort of the Scriptures. Ay nagkaroon sila ng pag-asa na ang ipinangako ng Diyos sa magitan ng Panginoon ay darating. Kaya sabi diyan, now may the God, sabi ni Pablo, of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may be one mind and one mouth, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So ito yung pinapakita ng true church na nag-aantay ng kalooban ng Diyos, nag-aantay ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kailangan ang iglesia ay makita at madatnan in one mind, in one heart, in one mouth, glorifying the Lord.
Nawa sa umagang ito ay walang ibang bibig na pwede, na wala tayong ibang sasabihin, kundi ang ating sasabihin ay kalwalhatian ng Diyos, kapurihan ng Diyos, pasalamat sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa. Hallelujah! Hallelujah! In one mouth, in one heart, in one joy. At kung tayo man ay nalulumbay ngayon, hingi tayo ng habag-at-awa sa Diyos na tayo ay pagalaki ng Kanyang Espiritu. So this is what the church mean. Na kahit man sa panahon na yun, ay pinakita na they were comforted with patience, waiting eagerly. At nawa, ganyan tayo kapag tayo ay mayroong inaantay na pangako ng Diyos. Mag-antay tayo, hallelujah, ng mayroong pagtitiis. Dahil sabi ni Pablo, pagkatapos ng maraming pagtitiis ay mayroong kaginhawaan, may pagtatagumpay. Sa marami daw pagtitiis ay nabibuild ang character, nabibuild, namumold ang tama na ugali. Kaya tama yung testimony kanina, na kahit man tayo ay nalulumbay, mayroong ibinibuild pala ang Panginoon sa atin. Mayroong palang inaayos pa ang Diyos. Na gusto niyang lakaran ng Kanyang mga banal sa uling mga araw while we are waiting. Dahil mayroong promise pa na gagawin ng Diyos sa uling mga araw na ito. Now, there are two things or two different things natin makikita, no? Sa Day of Pentecost, at doon sa bringing, when they brought the Ark of the Covenant doon sa templo, sa Day of Pentecost, they are anticipating the promise. Ibig sabihin, alam na nila na ito'y pinangako at ito'y mangyayari any day from now, mula doon sa ng Panginoon ay umakyat sa kalwalhatian. Doon naman sa pagdadala ng Ark ng Covenants, kung inyong titingnan ang context doon, sila ay magdadala lang ng Ark sa loob ng templo, sa most holy place, but without anticipation. Dahil wala pa namang nasusulat or wala pa namang ipinapakita kahit sa mga unang mga scripture bago yung panahon na yon, na kapag nadala ang Ark of the Covenant sa templo, ay meron ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. So, dalawang bagay yung pagkakaiba. Sa Day of Pentecost, they are anticipating the promise. Pero doon sa pagdadala ng Ark of the Covenant sa templo na ginawa ni Haring Solomon, ay wala silang anticipation sa ganung uri ng pagpanaog ng Espiritu ng Diyos na kumilos, kaya hindi na nakapagpatuloy sa pagminister ang mga Levites, ang mga priests, because of the cloud, because of the presence of God. So there are two things or two different things na nangyari nang pumanahog ang Espiritu ng Diyos. Pero isang bagay ang pinapakita doon, mga kapatid. Kapag nakita ng Diyos in one accord, ang Diyos pala ay pwedeng pumanahog. Nang makita ng Diyos ang high priest in one accord, ang Levites in one accord, ang mga singers in one accord, ang mga musicians in one accord, ang mga elders in one accord, ang mga deacons in one accord, ang mga believers in one accord. Hallelujah! Ang Espiritu ng Diyos ay pwede palang pumanao. Pwede palang bumaba ang Diyos. Pwede palang magpakilala at mahayag ang Diyos sa kalagitnaan ng mga banal. Pero yung nangyari doon sa Day of Pentecost ay isang special day na bagay because they were anticipating. So talaga silang inaantay na any moment ay bababa ang pangako ng Espiritu ng Diyos. Pero ang pinapakita doon sa 2 Chronicle is, kapag nakita ng Diyos ng ating mga puso ay isa sa harapan ng Diyos, din ang Diyos ay pumapanaog. Kung tayo ay mayroong ganong anticipation sa ating panahon, ba't hindi natin dalhin sa kaisahan ng Espiritu ng Diyos ang ating buong pagkatao, kasama hindi lang itong physical na ito na hindi ibig sabihin, sabi nga ng mga pangaral, minsan hindi ibig sabihin tayo ay nasa loob ng iglesia o nasa loob ng fellowship, ay tayo na nga ay nasa fellowship. Because John says, if we are walking in the light, kailangan pala lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos at tayo ay merong fellowship sa Panginoon. So hindi ibig sabihin na tayo ay labas-pasok na rito, ay meron na tayong fellowship sa Diyos. Kailangan nating lumakad sa salita ng Diyos. Kailangan nating lumakad sa truth ng salita ng Diyos at kailangan nating iwan ang maraming mga bagay na pumipigil, hallelujah,
while waiting sa mga promises ng Diyos sa ating panahon. So how did the day of Pentecost unfold? Una, they were sitting in one accord. At ikalawa, doon sa ating text, after they were all baptized in the Holy Ghost, ay mayroong tinatawag na pagpapahayag ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Ating balikan ng verse 11. So sa verse 5, hindi natin nabasa kanina, pero sabi diyan, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. So maraming mga tao sa panahon na yun because katapos lamang ng Passover, di ba? And they're waiting for the Pentecost. Ibig sabihin yung feast of Pentecost. Ang mga tao, maraming mga tao ang namasyal or nagstay, sabihin natin, no, galing sa iba-ibang mga bansa. Sabi diyan, and when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia. So iba-ibang tawag niyan, iba-ibang citizenship ay nandoon sa panahon nang dumating ang Day of Pentecost. Ang sabi diyan, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. Lahat ito ay mga tao na nagstay doon sa Jerusalem nang approaching na o nang dumating ang Day of Pentecost. At nang magsalita ang mga apostles ng other tongues, sabi doon sa ating binasa, when they were filled with the Spirit, they speak other tongues as the Spirit gave them utterance. At lahat ito ng mga lengguwahe nandoon sa panahon na nag-stay sa Jerusalem, could you imagine, no? According to this scripture, to this word na binasa natin, napakaraming lengguwahe, but out of 120. So, it is possible na lahat sila ay nagwika, nagsalita ng iba't ibang mga wika according to this scripture na binabasa natin. So, kung 120 ito na lengguwahe, ay ganoon din ang iwinika ng 120 souls. So it is possible, most likely. Dahil ang kaloob ay hindi lamang po sa fivefold ministry, as we know, sa 1 Corinthians, na sinulat ni Pablo. Ang kaloob ay na-distribute sa mga believer. Kaya ang sabi diyan, we heard them speaking in our own tongues. Nang bumuhos ang Espiritu Santo at sila ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos, nagpasimulang magwika ng iba't ibang mga wika at ang mga tao ito ay narinig ang kanilang lengguwahe. So I can imagine, no? Hindi mahina yung boss nila. They are crying, they are testifying, pwedeng pasigaw o malakas para marinig ng mga taong ito ang salita ng Diyos. They heard, sabi dyan, we heard them speaking in our own language, the wonderful works of God. So yung laman ng pagsasalita ng iba't ibang mga wika ay mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. So when the Day of Pentecost unfolded, ang ikalawang bagay na makikita dyan is mayroong pagpapahayag ng wonderful works of God. Ibig sabihin, nang dumating ang Espiritu Santo, ang pangako, ang ginawa nito ay sinalita ang mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa nakalipas na panahon. At ang mga tao ito ay nakarinig and they were amazed. Sabi doon, namangha mga tao ito because they heard their own tongues at ang laman nito ay wonderful works of God. So, ibig sabihin, nang dumating ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos, wala itong gagawin kundi sabihin ang dakilang gawa ng Diyos.
We can read in, punta natin ng Psalms 40 verse 5. Again, ang setting doon ay ang Day of Pentecost. At mayroong pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos na ang resulta nito ay pag-declare ng gawa ng Diyos. Bagaman ang sabi dyan sa Psalms 40 verse 5, many, O Lord, my gods, are your wonderful works. Do you believe, church, sa umagang ito? Napakarami ng ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Which you have done, and your thoughts towards us cannot be recounted to you in order. Hindi natin kaya halos isa-isahin. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Sino sa atin sa umagang ito ang magpapatotoo na marami nang ginawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay ninyo? Na hindi natin kaya isa-isahin at isulat man lang at gawing isang aklat lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. But in the day of Pentecost, ito'y naging daan, naging instrument ng Diyos para marinig ng mga tao, mayroong ginawang kamangha-mangha ang Diyos sa nakalipas na mga panahon. At nang dumating ang Espiritu Santo, nagpasimulang marinig ng marami. Ang alin? Ang testimony that God is alive and mighty. Sa panahon na nakalipas, gumawa siya ng mga dakilang bagay. Nang isulat ni Paul ang Hebrews 11, ay doon na itala ang maraming ginawa ng Diyos individually, grupo man sila, bayan ng Israel, or propeta, or overseer, or sino pa yung mga naisulat doon sa mga panahon na yun. Lahat ay nailista. These are wonderful works na ginawa ng Diyos. Ang sabi nga ni Pablo, hindi natin kayang isulat lahat. Magkukulang ang kasulatan ng ating isa-isahin. But in the day of Pentecost, ay naipahayag. So ganito ang nangyari. Nang dumating ang Espiritu Santo, hindi naging imposible kahit gaano karami ang kadakilaan ng Diyos ay narinig ng mga taong ito. These are wonderful works of God. So ibig sabihin, nagkaroon ng opportunity, nagkaroon ng pagkakataon to hear, kahit gaano man karami ang ginawa ng Diyos, kapag dumating ang kanyang Espiritu, mayroon laging pagkakataon to speak the wonderful works of God. Kaya nga, di ba, lagi namin ina-advise sa inyo, kayo ay mag-testify, kayo ay magpahayag ng inyong mga karanasan. Dahil kahit gaano man karami yan, kahit di natin kayang sabihin, hindi nyo kayang isulat, hindi nyo kayang isulat ang mga patotoo, ang mga testimony, kahit gaano karami yan, ang Espiritu ng Diyos ay magbibigay ng opportunity to speak the wonderful works of the Lord. Kaya wala tayong maidadahilan. Kahit minsan sinasabi natin, naiiyak tayo, pero kailangan mong sabihin kung ang Espiritu ng Diyos ay nagpapasimula ng kumilos at gumawa sa iyo. Ang ating pagkataong loob ay nag-uumapaw ang Espiritu ng Diyos, na-overwhelm tayo minsan. And we couldn't speak kapag tayo ay nasa harap na ng presensya ng Diyos, hindi tayo makapagsalita, naunahan tayo ng pag-iyak sa kalwalatian ng Diyos. Pero isang bagay na mahalaga is, we can still speak. At sa panahon na yan, ang Diyos ay pumanaog, ang kanyang Espiritu ay nagpupuno, mayroong ginagawa na pagpapahayag ang Diyos ng kanyang mga kadakilaan. And that is true. Because in this fellowship, I can say, marami nang ginawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Hindi natin kaya isa-isa, hindi natin kaya sabihan lahat. Minsan, ang magagawa lang natin ay magpasalamat sa Diyos. Katulad natin inahal kanina, walang hanggang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng Kaniyang ginawa sa buhay natin. Hallelujah. Inyo bang pinagpapasalamat sa Diyos ang Kaniyang ginawa na pagtawag sa buhay ninyo? Na minsan ay isang mahimala na pagtawag ng Diyos. Minsan ay hindi mo ina-expect na ganitong paraan pala ang Diyos ay magpo-provide ng iyong needs. Minsan hindi mo alam na ganito pala gagawa ang Diyos para tumugon sa iyong mga pangailangan. Ang tanging nasambit natin, sambahin ang Diyos for His mercy, endure it forever. Magkaroon tayo ng isang kagalakan na nagpupuri at nagpasalamat sa Diyos dahil sa kaniyang kahabagan na hindi nagkukulang kailanman. Hallelujah.
So that's true, mga kapatids. Maraming kamangha-mangha na ginawa na ang Diyos. And on that day, nagkaroon ng opportunity to speak. Well, maaring hindi kayang sabihin by their own strength and might and minds ng mga apostles and the rest ng 120 souls. Pero nung pumanaw ang Espiritu ng Diyos, ang ikalawang bagay na ating tinitinan is, there is a declaration of the wonderful works. So paano na-unfold ang day of Pentecost? Una, they were sitting in one accord. And then ang kalawang bahagi ng kumilos ang Espiritu ng Diyos, nagkaroon ng pagre-reveal ng kabutihan, ng biyaya. So hindi na na-record sa Book of Acts anuman yung laman ng mga other tongues na binanggit ng mga apostles. Pero naintindihan ng mga tao because sabi nila, they speak our language and they hear all the wonderful works of God. Sa Psalm 78 ating basahin, verse 4, ganito kapag kumilos ang Espiritu ng Diyos, niniwala ako na ito ay karanasan nating lahat, karanasan ninyo. Ang sabi diyan, we will not hide them, yung mga unang talata tungkol sa mga gawa ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. We will not hide them from their children. Telling to the generation to come the praises of the Lord. So pinapakita diyan na hindi maitatago sa mga anak, sa mga henerasyon na darating ang salita ng Diyos. Hindi may ililihim, hindi may itatago ang papuri, ang kapurihan ng Diyos. Ito ay laging magmamanifest. Sabi diyan, and His strength and His wonderful works that He has done. Hindi natin kayang itago kapag pumanawag ang Espiritu ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi sabihin, salitain ang kabutihan ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi testify, these things are the wonderful works of God. Amen. Hallelujah. Hindi natin kaya itago, kaya dito sa mga bata, sa mga anak, and that's why yung mga apostles, hindi naging lihim ang kalakarasan. In the day of Pentecost, it was written, sabi ni Pablo sa binasa natin sa Romans, at ito'y naging halimbawa sa atin na kapag ang Diyos, ang kanyang Espiritu ay pumapanaog, mayroon laging ginagawa ang Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos na, we can only say, all the wonderful works, ito ang ginawa ng Diyos, ganito tayo tinawag ng Diyos, ganito tayo inakay ng Diyos, ng kanyang biyaya, ganito tayo tinulungan ng biyaya ng Diyos, ganito tayo tinuruan, ganito tayo pinalakas, ganito tayo inaliw ng Espiritu ng Diyos. Lahat ay sasabihin natin kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumating at kumilos. So, yun ang ikalawang bagay. How the day of Pentecost unfolded. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi ako naniniwala, mga kapatid, to be honest, na hindi natin kayang mag-testify sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos lagi aakay at magtuturo sa atin, testify the wonderful works of the Lord. Bibigyan tayo ng inspirasyon ng salita ng Diyos. Minsan, sa pamamagitan ng mga preaching, ng mga pagtuturo, gaano man kaliit ang isang exhortation, kung ito ay magli-leads para ang puso mo ay magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Wala tayong magawa kundi sabihin, salitain, salamat, salamat, salamat. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasalamat, walang hanggang pagbabalik sa Diyos. Hanggang kailan tayo magpapasalamat? Hanggang sa Kanyang pagbabalik. Hallelujah. Hindi matapos ang pagsamba, hindi matapos ang paglakad sa pananampalataya. Dahil ito'y minsan lang pinagkaloob sa mga banal. We have to contend. Kailangan nating magpatuloy
at ipakita sa dyablo na tayo ay mga mananagumpay. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid? That we are made more than conquerors sa uling mga araw na ito. So, ikatlong bagay, how did the day of Pentecost unfold? Paano ito nabuksan sa panahon na yun? Dalawang bagay ang pwedeng mangyari kapag nagbuhos ang Espiritu ng Diyos sa mga mayroong anticipation o sa mayroong mga pag-asa o sa mga umaasa sa bagay na ito. Ang sabi sa verse 11, balikan natin. So when they heard their own language, they hear the wonderful works of God. At ang sabi diyan, silang lahat ay nangagtaka at nangalito. So when the day of Pentecost unfolded, dalawang bagay ang nangyari sa mga tao. Pwede ang mga tao mamangha na may kasamang pagkalito. Sabi diyan, sila'y nagtaka. They were amazed and perplexed. Nangalito sila at sinasabi, anong kahulugan nito? So, ibig sabihin, bakit nagawa ng mga taong ito ang ganong bagay? Why these people speaks the wonderful works of God? Bakit ang mga taong ito ay nagkaroon ng ganong kalakasan? Because ang Espiritu ng Diyos ay ibinuhos na. At ang bubuhos ang Espiritu ng Diyos na sagana that filled the house. At pinuno ang 120 souls. Na-extend ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Narinig ng mga tao ang wonderful works ng Diyos na hindi nila kayang tanggihan. Hallelujah. Because sila ay mga true witnesses of the gospel. True witnesses of Christ, dahil sila mismo ay nakasama ang Panginoon. Sabi nga ni Pablo, nahawakan ng aming kamay. Naka-fellowship ang Panginoon, maaaring naakbayan pa nilang Panginoon. Nayakap, si John ay lagi nakayakap sa Panginoon, nakahilig ang kanyang ulo sa Panginoon. Naka-fellowship ang Panginoon. Pero mayroon dalawang bagay na nangyari pala. When the day of Pentecost unfolded, kapag ito'y dumating, may mga tao na maa-amaze. Na pwede sabihin, ganito pala ang gawa ng Diyos. Ito pala ang pangako. Ganito pala ang resulta ng pangako ng Diyos. Dalawang bagay yan. Mayroong mamangha at mayroong manlilibak. Verse 13, datapwat ang mga ibay ng libak na nagsabi, sila'y puno ng bagong alak. When the day of Pentecost unfolded, sa panahon na yun, mayroon dalawang bagay nangyari. Marami doon ay na-amaze na may kasamang kalituhan, maraming question. Pero yung isang pangit na bagay, marami din ang nanlilibak. You see? Kapag dumating ang pangakong Espiritu Santo sa iglesia ito, mauulit ang mga nangyari. At yan ay mga personal experience ng mga anak ng Diyos when the Holy Ghost, hallelujah, dwells. Nanahan sa iyo at nagbigay buhay sa iyo. Nagpasimulang pag-isahin ng Diyos sa pagitan ng kanyang Espiritu ang iyong puso kaysa ang salita ng Diyos. At nagpasimulang ipahayag ang kalwalatian, ang wonderful works ng Diyos ay nagpasimulang lumitaw sa iyong mga bibig, sa iyong bibig, para ipautuo ganito ang sabi, ganito ang gawa ng Diyos. At sa kabila ng mga bagay na iyon, kapag pala dumating ang Espiritu Santo, may mga tao na mamamangha sa gawa ng Diyos at may mga tao din na manlilibak sa iyo. So ganon pinakita how the day of Pentecost unfolded sa mga panahon na iyon, na may mga tao na namangha sa Diyos o sa gawa ng Diyos at may mga tao na namuhi, may mga tao na nanlibak. Kung paano ang Panginoon, I think sa Mark chapter 15 yata yun, na na-recall ko lang, ang sabi doon, siya ay kanilang nilibak. They hate Him, they scourge Him unto the death. Sabi doon sa scripture. But in the third day, He rose again. Kapag pala gumawa ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos,
Kung meron mang manlibak sa inyo, kayo ay magpasalamat sa Diyos. Kung meron mang magmuhi sa inyo, kayo ay magpasalamat sa Diyos. Dahil yan ay bahagi ng pag-a-unfold ng Espiritu. Pero magpasalamat ka, merong babangon sa iyo in the third day, Christ was risen from the dead. Yung panlalait na ginawa ng mga tao, yung pagmumuhi, aside pa sa Scripture, they spit on Him. Ang spit, dinuraan ng Panginoon. But on the third day, Christ was risen from the dead. Ang mga tao ay pinahiya ng Diyos. Yung kanilang kinamuhian, yung kanilang pinako sa krus, yung kanilang pinatay, yung kanilang dinuraan, sinampal, isang araw ay ibinangon ng Espiritu ng Diyos. Kaya pagdating sa panahon na yan, ay totoo na napakadakila ng ginawa ng Diyos. Because of the outpouring of the Holy Ghost sa panahon na yon, ay pinakita ng Panginoon, this will happen. At ganito, ma-unfold. Sa ganitong bagay, makikita ng mga tao. Kaya kung ating mabalikan ng Scripture, ating puntahan ng verse 16, para ipakita ni Peter, hindi ito mga lasing, hindi ito mga lango sa inumin, kundi ito yung sinabi ni Propeta Joel. Hallelujah! Sa ganitong paraan pala, ma-unfold, mabubuksan sa marami ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Nung ating mabalikan, sabi ni Peter, this is that which was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days. Saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Kayo ba'y sumasampalataya sa salita ng Diyos, mga kapatid? And your young men shall see visions. Ibig sabihin, merong kalakip na pagkilos o gagawin when the Holy Ghost comes. Siya ay may gagawin ng mga dakilang bagay. At ang gagawin lamang natin is to declare what the Lord is going to do. At kaya sabi doon sa prophecy, your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions. So pinapahayag lamang ni Peter, hindi ito nagkataon lang, hindi ito mga lasing katulad ng inyong sinasabi. Stop mocking the Word of God! Dahil ito ay inihula na ni Propeta Joel na mangyayari isang araw. Ganito, bubuksan ng Diyos ang pagkilos ng kaniyang Espiritu. Your old men shall dream dreams. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa sa mga adult, sa mga matured, sa mga aged people sa iglesia. Meron pa ring pangako ang Diyos para sa inyo. And on my men servants and on my maid servants, I will pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy. At alam niyo ba, mga kapatids, bahagi ng prophecy ni Joel. So tigil muna tayo doon, no? So pinunta natin yung tatlo, no? They were in one accord, merong revealing ng wonderful works of God, at may mga tao na mamamangha at ma-amaze, at maraming mga, ang iba ay manlalait. Pero kung titignan niyo, mga kapatid, itong hula ni Joel, pagdating sa verse 19, I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath. So these are things na mangyayari before the day of the Lord. Blood and fire and vapor of smoke. The sun shall turn into darkness. Kung yung maalala, tinalakay natin na 7 trumpets. Lahat yun ay nandyan, binanggit doon sa aklat ng Revelation. Ang mga bagay na mangyayari dito before the day of the Lord or the wrath of God. And the moon into blood before the great and dreadful day of the Lord comes. So, ibig sabihin, ang hula ni Joel, pangingin niyo mabuti mga kapatid, ha? Ang hula ni Joel ay mangyayari, sabi niya, ito yung inihula ni Propeta Joel na sa huling mga araw. So, ang last days ay nagsimula doon sa panahon ng outpouring ng Espiritu ng Diyos. Mula doon hanggang sa ating panahon ay considered as last days. Na sinabi ni Peter, ang 1,000 taon sa tao ay 1 day lamang sa Diyos. So, it is considered parang kumbaga 2 days pa lamang sa Diyos hanggang sa ating panahon. Pero sa tao ay 2,000 years na nakalipas. Pero ang prophet Joel na nagula na mangyayari itong outpouring mula sa araw na yon, yung tinukoy ni Peter na these last days,
na hinula ni Propeta Joel, hanggang sa bago dumating ang great and dreadful day ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang outpouring ay nakalaan sa panahon na ito na ibinigay ng Diyos mula sa mga apostles hanggang sa ating panahon. Hanggang saan? Hanggang bago dumating ang great and dreadful day. So, ibig sabihin, at the rapture, meron pa rin pagbubuhos ng Espiritu doon sa 144,000 ating tinalakay na. Meron pa rin mga masaselyuhan. Meron pa rin mga aarihing ganap ng Diyos. Meron pa rin mga ibabalik ng Diyos sa kanyang kalwalatian, sa kanyang salita. So, hanggang sa araw na yun, ay merong pagbubuhos. And that's why yung unfolding na nangyari, sabi ko sa inyo kanina, ay hindi lamang mangyayari on the day of Pentecost, sa panahon ng mga apostles, ang pag-unfold nito, or yung mga bagay na nangyayari ay mangyayari hanggang sa panahon na yun. Kaya kung sa panahon ng mga apostles, there is one accord, ang iglesia ngayon, there also must be in one accord. Kung sa pagbubuhos ng Espiritu Santo ay mayroong declaring ng wonderful works of God, hanggang sa ating panahon, magpahayag kayo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Sino nito may ginawa ang Diyos sa kanyang kadakilaan? Did God, hallelujah, does something wonderful sa buhay ninyo? At kung ang Diyos ay may ginawa, ipahayag ninyo dahil yan ang pagkilos ng Espiritu. Dahil sa ganung paraan ay na-unfold. Ganito, sa ganitong bagay, ina-unfold ang pagkilos ng Diyos sa magitan ng kanyang Espiritu. Kaya tingnan niyo, kapag kayo ay sobrang mahiyain at nagpapadala kayo sa inyong kahinaan sa laman, wala kayong lakas para salitain ang testimony ng Diyos sa buhay niyo. Hindi pa na-unfold. O hindi pa nalulubos ang pagpapanahan ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa. Pero kapag ang Diyos ay dumating, kapag ang kanyang Espiritu ay pumasok sa iyo, there will be a testimony, declaring, proclaiming the wonderful works of the Lord. Kaya yung hula ni Prophet Joel is, hanggang sa ating panahon ay sakop yung hula na ganito nag-a-unfold o ganito nabubuksan, hindi lamang sa unang iglesia ang pangako ng Espiritu ng Diyos, hanggang sa ating panahon while we are waiting. Tayo ba ay nag-aantay pa rin sa pangako ng Panginoon na pag-agaw sa iglesia? Hanggang sa araw na yon, hanggang ngayon, hallelujah, kung itutulot ng Diyos na siya ay magbuhos ng kanyang Espiritu, mananatili, it is the same, ang pag-a-unfold ay ganun pa rin mangyayari, mayroong declaration ng mga ginagawa ng Diyos. And so be it, kung mangyari din yung may mga tao na sobrang na-amaze, oh wow, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo, while the rest is mocking the goodness of the Lord. So, ganito pinakita ng Scripture. At meron pang isang bagay na pinakamalaga sa ika-4. How the day of Pentecost unfolded. Paano nilubos ng Diyos ang bagay na ito? At ganoon din ang aking tinitingnan, mga kapatid, sa umagang ito. I am praying na tayo ng mga may gulang na hanggang sa mga kabataan ay lubusin tayo ng Diyos ng kanyang Espiritu. Lubusin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, hallelujah, na kumilos sa buhay natin at tayo lahat ay maging isang totoong mananagumpay, hallelujah. Sino kasama ko sa bagay ito na magsabi, I am an overcomer? Ito yung pangako ng Diyos. Kayo ay ginawa ko na higit pa sa mapagtagumpay. Kaya kahit gaano kataas ang mundo, kahit gaano kalaki ang mga problema, kahit gaano kalawak ang mga suliranin, mayroong Diyos na gagawa. Hallelujah. May Diyos na magliligtas sa iyo. May Diyos na mag-aakay sa iyo. May Diyos na mangungusap sa iyo. Hallelujah. Ikaw ay bumangon, ikaw ay tumayo. Hallelujah. Bakit ka manlulupaypay? Sabi ni Haring David, kaluluwa ko, bakit ka manlulupaypay? Ikaw ay magpupuri pa sa Diyos. Hindi pala ito lugar ng mga panlulupaypay, mga kapatid. Katawan mo lang nanghihina, pero ang Espiritu ay pinalalakas. Hallelujah!
May mga karamdaman lang kayong mga magulang, pero ang inyong kaluluwa ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Declaring the wonderful things of the Lord. O, kay rami na ng ginawa ng Diyos na hindi natin kaya sabihin lahat, isulat. Pero ang time magawa natin, pasalamat sa Diyos, Lord. Pinupuri kita ng aking kaluluwa. Sinasamba kita ng aking kaluluwa. Itinataas ka, dinadakila ka sa buhay namin sa umagang ito. Hallelujah. So what else? For the last, paano na-unfold ang Day of Pentecost? There is a power. Nang sila'y mapuspos ng Espiritu Santo, verse 4, nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, and it takes the Holy Ghost to speak those tongues, to express wonderful things mula sa Diyos. Hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Kailangan natin ang indwelling ng Espiritu ng Diyos, na may kalakip, sabi ni Jesus, na kapag dumating ang pangako, ito'y may kasamang kapangyarihan. Kaya sila na pinupuspos ng Espiritu ng Diyos ay malakas in your spirit. Sabi ni Pablo, bagamat ako'y mahina, yet I am strong. Dahil merong anointing na mula sa Diyos. At kapag ang Diyos ay nagpupuno, hallelujah, siya ay nagkakaloob din ng kalakasan. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Papaano nalubos ang pag-unfold ng Day of Pentecost? They were in one accord. Mayroong declaring ng gawa ng Diyos, ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos, at mayroong resulta sa buhay ng mga tao na maaaring mamangha at maaaring magmak. Hallelujah. Pero isang bagay pa ni pinangako, there is power in the Holy Ghost. At nang ito'y dumating, hindi na nahiya yung mga apostol. Hindi na nila inalintana ang anumang bagay na sabihin ng mga tao, kundi sabihin ang salita ng Diyos. As the Spirit gave them utterance, sabi sa ating teksto, ganun sila pinakilos ng may kapangyarihan. Si Peter itinayo para sabihin. Well, in fact, doon sa text natin binasa, ay hindi lang siya. But Peter standing up with the 11. So, hindi lamang si Peter ang binigyan ng kalakasan, ng kapangyarihan to speak, kundi kasama niya yung 11 disciples, and I believe the rest, ng 120 souls, silang lahat ay mayroong pagkakaisa, declaring, the kingdom of God is here. The goodness of the Lord brought down here. The Spirit of the Lord is here. Ito yung pinangako, ito yung prophecy ni Joel, ito yung ganito, kikilos ang Diyos sa huling mga araw na ito. Kaya isipin niyo, mula doon sa Day of Pentecost hanggang sa ating panahon, ulitin ko, kung paano ito'y na-unfold sa ganung bagay, tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na ganito rin ang gagawin ng Diyos sa ating panahon. Do you believe it? Sino sa inyo ang kasama ko na sumasampalataya? Anticipating, meron pa, hindi pa ito yung fullness. Mga kabataan, hindi pa natin naabot ang lahat. Hindi pa natin naranasan ang gawa ng kadakilaan, ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi pa tayo nakawitness dito ng patay na ibinabangon. Sa nakalipas, nangyari na yan. May mga nakawitness. Sa ministry ni Barbanam, nangyari na yan. Mga kaluluwa na nawala ng buhay, na ibinangon ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Because this is the promise. Kapag dumating ang pangako na Espiritu Santo, ay tatanggapin ang kapangyarihan. At anumang inyong sabihin sa aking pangalan ay aking gagawin. Hallelujah! At ang sabi ni Jesus, dakila dito at higit pa rito ang inyong gagawin. Hallelujah! Kapag ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang Espiritu Santo, mayroon pa mga dakilang bagay na mangyayari sa ministry na ito. Oh, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Anong ginagawa natin sa ating panahon? We are anticipating the early and latter rain. Punta natin ng James chapter 5. Verse 7, therefore be patient until the coming of the Lord. Bigyan pa tayo ng maraming pagtitiis. Pagtitiis sa ministry, pagtitiis sa ating mga relasyon sa isa't isa. Mga kapatid, handa pa ba kayong magtiis? Handa niyo pa bang tiisin ang isa't isa? Kahit maraming kahinaan, kahit minsan makulit. Nakukulitan na tayo. Minsan dumating, napupuno tayo minsan.
Pero sabi ni Pablo, huwag kayong magalit, huwag kayong magkasala. Magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. Ibig sabihin, kapag mayroong differences, ayusin agad. Sa pangalan ng Panginoon, magpatawaran. Kung paano tayo pinatawad, kayo hindi naman kayo ay magpatawaran sa isa't isa. Hallelujah. Be patient sa iglesia, sa ministry. Until the coming of the Lord, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth and waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. So, ibig sabihin, ang rapture, ang context dyan is, tawag niyan, yung pag-aani, harvest. Na bago dumating ang harvest, ay meron munang early and latter rain. And the farmer waits patiently. Kaya doon sa text natin, they wait for 10 days. Ang kailang mga puso ay isa, ang tinitibok, ang kinikilos. We will wait for the promise. Dumating ang unang araw. Sige, umawi tayo, magpasalamat. Mag-aantay tayo sa pangako ng Panginoon. Hallelujah! Dumating ang ikalawang araw, ay ikatlong araw, ikalima na, ikapito na. Wala namang sino na sabi yung tatanong, wala pa ba? Lahat ay nag-aantay, waiting. Hallelujah! At sila na nag-aantay sa Panginoon ay may panibagong lakas. Hallelujah! On the 9th day, on the 10th day, pumanawag ang Espiritu ng Diyos in a mighty rushing wind. Hindi binigo sila na nag-aantay sa Panginoon. Hindi rin tayo bibiguin sa uling mga araw na ito, mga kapatid. We're waiting. The Lord is patiently waiting. Ibubuhos niya ang early and latter rain sa kanyang iglesia para ang church ay ma-establish. Hallelujah! Para sabi ni Pablo, hindi na kayo magpapahapay-hapay pa dito doon. Hindi na tayo matatangay ng mga bagay na nangyari sa ating panahon. Huwag tayo masyadong padala sa mga sitwasyon, sa mga, sabi nga nila, yung mga tao na nga nag-a-advise, huwag kayo maniwala basta-basta sa mga nakikita sa internet, sa social media. Mga tao yun ang walang alam sa kalooban ng Diyos. Gaano pa kaya tayo na mayroon tayong katiyakan, mayroon tayong karunungan mula sa Diyos. Hindi lahat na nakikita ay tama, kaya nga, sa panahon ng AI, di ba, nagiging malaking issue yan sa ating panahon. O ano nangyari dun sa isang, bagitin ko lang ha, for the sake ng example, sa isang senador na nagpakalat ng AI na wala siyang kamali-mali, pala yun. Para lamang i-justify ang mga kaso or mga bagay na kailan dapat harapin. Pero lumabas yung totoo, AI lang pala. Dahil sabi niya, buti pa daw yung mga bata, estudyante ay alam ang totoo. Huwag tayong basta magpaniwala, kaya sabi ni John, try every spirit. Minsan may mga espiritu na napagala-gala dyan pumapasok sa kalagitnaan ng mga banal. Kaya nga sabi ng testimony kanina, totoo yun. Na sa paningin ng mga tao, parang tayo ay merong tiniling. Pero sa Diyos, ikaw ay nilinis, pinabanal. Ikaw ay kanyang iniligtas. Hallelujah! Ikaw ay kanyang ibinangon mula sa miry clay. Ang kahabagan ng Diyos ay ibinigay sa iyo, kapatid. Ang kabutihan ng Diyos, ang mga gawa ng Diyos, ay atin lamang ipahayag, ipautuo. These are the wonderful works of the Lord. Nung ako'y tinawag, nung ako'y iligtas, sa ganito, sa kapahamakan, etc., sa maraming pangailangan, sa mga trials, marami kayong dapat ipahayag, ipautuo, mga kapatid. Start testifying the goodness of the Lord. Pasimulan natin sa ating kalagitnaan. Dahil kapag tayo naharap na sa mas maraming tao, mas lalo tayong mahiya. Dito pa lang ay masaling na tayo. Kahit kaunting statement lang, kahit kaunting salita lang, ay magbalik ng papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. The Lord is patiently waiting. So anong pinapakita dyan? Mayroong pagbubuhos muli ng Espiritu ng Diyos, like in the day of Pentecost. At kung paanong ganun ang unfolding sa unang mga panahon ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, naniniwala ako at sumasampalataya, ganun pa rin sa ating panahon. Ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na extraordinary things sa ating panahon. Magkakaroon pa rin ng proclamation ng gawa ng Diyos. Kaya magpatuloy na kayo sa testimony, sa pagpapatuon ng gawa ng Diyos. And some also will be amazed sa inyong mga testimony. At ang iba naman ay magmamak pa rin. Sasabihin, yan ay mga lasing na mga tao. Well, sino sa atin ang
merong karanasan ng ganyan, na tayo ay inaalimura, nilalait because of this faith, because of this message na meron tayo, because of this word, meron sa ganitong uri ng pananampalataya na ating sinusundan sa ating panahon. Ang kapalit ay nilalait tayo ng mga tao. Pero hindi na alam, merong nangyaring pagkilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo, and that's why nagagawa niyo ang mga bagay na ito. So ang ikaapat is, bahagi ng pag-unfold ng Day of Pentecost or ng outpouring ay ang kaloob ng kapangyarihan. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So mga kapatid, sa ganitong bagay, pinapakita ng Scripture ang pagbubukas. So ibig sabihin, ganito na-unfold ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa unang panahon ng Iglesia. And it will continue bago dumating ang great day of the Lord. The same power na mayroon doon, the same anointing. And if you believe sa ating panahon, mga magulang, mga kabataan, the same anointing, the same strength and might na ibibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya. And if you believe today, sa mga kabataan natin, kung wala pa tayong karanasan sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kaya one time, sabi ko sa kanila, in-encourage ko sila. Ang iba sa inyo rito ay mga kuya ate na matagal na sa ministry. You're supposed to be one of the pillar na dapat kayo mauna na magpakita ng halimbawa, testifying, proclaiming, and doing the ministry. Dahil ang Diyos ay gumawa na sa inyo ng maraming bagay sa nakalipas na panahon ng youth ministry. So hindi nagkulang ang Diyos, pagtuturo, pangusap ng biyaya ng kanyang salita, enough para tayo ay mag-mature. But sad to say, sometimes kung sino pa yung mga may gulang, ate kuya sa youth ministry, ay yung pa ang kinakakitaan ng pagpapasaway. At yun dahilan, because kulang tayo ng karanasan sa pag-a-unfold ng Espiritu ng Diyos. But, gayon pa man, kung ito'y nasa atin, katulad ng sinabi kanina, hindi tayo panghihinaan ng loob at hindi tayo pagkukulangin ng salita ng Diyos. Dahil siya yung nagsabi, ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo ay makapagsalita. Kapag mayroong mga nagtatanong daw sa labas, ay mayroong biyaya ang Diyos to speak the word in wisdom para tayo ay makapagturo din naman sa mga tao. So ito yung isang karanasan, mga kapatid, sa panahon na yon. How did the day of Pentecost actually unfold? At nakita natin sa mga kasulatan natin binasa, these are the things. Ito yung mga bagay na nag-unfold sa panahon. Ulitin ko, nang dumating ang Espiritu ng Diyos, they were in one accord. Bago ang rapture, ang church ay dadalhin in one accord. Ang ating mga puso, maaaring ngayon ay marami pa ring reasoning, marami pa mga bagay na idinadahilan. Sa marami mga bagay, ay marami tayong kadahilanan, sabi nga ni Pablo. Pero sabi ni Pablo, kapag dumating ang sakdal ay dumating sa atin, lahat ng bahagi, lahat ng mga tanong, lahat ng mga bagay na kulang ay pupunuin ng Espiritu ng Diyos. So what will happen to church? Dadali ng iglesia in one accord, whether we like it or not, ang Espiritu ng Diyos ay pag-iisahin ang mga mananampalataya. Ayaw man natin sa gustuhin man natin o hindi, o ayaw gustuhin o ayaw man natin, ang Espiritu ng Diyos ay magpupus, magtutulak. Dadalhin ang church in one accord. Para mangyari yung sinabi ni Pablo na hindi na tayo magpapahapay-hapay pa. I think I just want to quote this verse bago tayo libusan magtapos. Ating punta ng Ephesians chapter 4. While nag-outpour ang ulan sa labas. Ang ating church building nga ay meron ding mga pangailangan, mga kapatid, sama niyo lamang sa prayer. Diyan sa likod ay meron ng malakas na tulo kapag umubuhos ang malakas na ulan.
Kailangan pa natin ng lubos na biyaya ng Diyos para magawa ang lahat ng bagay. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, ay nagkaloob ang Panginoon ng mga kaloob sa iglesia. In particular, ang fivefold ministry upang, sabi diyan, para dalhin ang iglesia sa kaisahan. Sabi diyan, He Himself gave some to be apostles, prophets, evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints. Maaaring hindi pa ito nangyari, but that is the purpose of the fivefold ministry. Kaya nga sabi sa inyo kanina, gustuhin man natin o ayaw, ito talaga yung purpose ng mga tinawag ng Diyos. At sino nagpapasalamat sa umagang ito? Salamat, meron pang mga lingkod na pinapadala ang Panginoon. Dahil sa ganitong bagay, dadalhin ang iglesia sa kaisahan. Sabi diyan, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Paano ito mangyayari, Panginoon? Sa magitan ng iyong mga sinugo, sila ay gagamitin para dalhin ang pangako na Espiritu. At kapag pumanawag ang Espiritu Santo at siya'y manahan at siya'y kumilos, hallelujah, na may kasamang kapangyarihan from above, lahat ng bagay ay hindi na magiging imposible, lahat ay magiging posible sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pangyayarihin ng Diyos, anuman ang ating sinampalatayanan sa Kanyang salita, ay Kanyang gagawin kung tayo ay sasampalataya sa Kanyang pangalan. Hallelujah. So this is what happened. The church will go into one accord. Kaya ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa huling mga araw ay napakalagang bahagi ang pagpupo sa isang bagay or pananatili ng iglesia sa isang bagay. Ano sabi po dyan? Tuloy lang natin. Tayo magtatapos. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man. Paano mangyari yan? By outpouring of the early and latter rains. So ngayon, hindi pa ito, pwede ko sabihin, no? Hindi pa kayang i-manifest fully. Kailangan natin ang buong pagbubuhos. So kung tayo ay mayroong anticipating, idalangin natin, Panginoon, pagkaisahin mo ang aming mga puso ngayon. Panginoon, turuan mo pa kami magpahayag ng iyong mga gawa sa buhay namin. And let the people doon sa labas ay mamangha sila. And the rest will be mocked, mga sila, manalait sa uri ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Then so be it. Kung ito yung pag-unfold ng Diyos, mangyari kung anong sinabi ng Panginoon. Then the power will come, kapangyarihan para gawin ang lahat ng bagay, para ang church ay patibayin into perfection, hanggang sa measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, para hindi tayo maging mabata pa sa attitude, sa character, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. But, sabi dyan sa verse 16, o 15, sorry. Kapag dumating ang Espiritu ng Diyos, ang early and latter rain, ang church ay dadalhin into speaking the truth in love. Hindi na panghihinaan ng loob ang iglesia. Hindi na kayo panghihinaan ng loob para sabihin ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos ay wag namin hawakan ang mga bagay na marurumi. That's not the unclean things. Be sanctified, for tomorrow God will do wonders. At hindi mangyayari yan kung hindi natin ibubukod ang ating buhay sa gawa ng sanlibutan. So ang church ngayon ay pumapasok sa ganong panahon. At dalawin ko sa umagang ito, ay kasama ko kayo, kasama natin ang bawat isa, para mag-express ganito in-unfold ng Diyos ang Day of Pentecost. At bago dumating ang kanyang panahon, ang araw na ito, ang araw ng Panginoon, ang kakilakilabot na araw ng Panginoon, ay magpapatuloy ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos.
At kung paano na-unfold sa pasimula, then ganito pa rin ang pagbubukas na gagawin ng Panginoon sa uling mga araw. Bagamat doon, kung ating babalikan ang ating text sa ilang mga bahagi na lang, mapapansin niyo dyan sa verse 5 sa Acts chapter 2, ay binanggit dyan ang mga nananal sa Jerusalem ay tinawag ng mga devout men. Mga tao ito na reliyoso sa panahon nang ibuhos ang Espiritu ng Diyos na hindi malayo sa ating panahon. Kung kayo ay nakaunawa ng scripture na inihula o sinulat ni Pablo para kay Timothy, I think sa 1 Timothy chapter 3 ba yun? That in the last days, perilous time shall come. So tayo ay nabubuhay sa panahon na marami ang relihiyoso. Sa panahon na yun, mayroong mga devout men, pero itong mga devout men ay hindi nakarecognize ng pag-a-unfold ng Espiritu ng Diyos. Ganon din sa ating panahon, marami mga reliyoso mga tao, marami mga laman ng mga iglesia, pero lack of knowledge or walang kaalaman, kulang sa kaalaman pagdating sa pag-a-unfold na ginagawa ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, mapapalad kayo, mapalad tayo, meron tayong salita na sinusundan sa ating panahon. Kung ganito nag-unfold ang Espiritu ng Diyos sa mga panahon na yun, the same thing in our generation. Before the coming of the dreadful day of the Lord, bago pa man din ang rapture, the early and latter rain will pour out sa kanyang iglesia, at kung paano nangyari sa una, ay ganun pa rin mangyayari sa ating panahon. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Maghanda tayo, be ready sa outpouring na gagawin ng Panginoon. You will be my witnesses, sabi ng Panginoon. At kung kayo ay sasampalataya, bahagi tayo sa sinabi ng Panginoon na mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa pinakadulo ng sanlibutan. At tayo nasa dulong panahon na. Yet, ang Diyos ay marami pa rin mga witnesses. Nasaan ang mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid? Nasaan ang mga magulang dito na sinelyohan ng Espiritu ng Diyos? Mga kabataan, nasaan kayo? Hallelujah! Na ang Diyos ay tumawag sa inyo. Na ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay ninyo. Panahon na para ating ipahayag. These are the wonderful works of the Lord. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. And let us all stand, tayo magsitayo lahat. At tayo magbigay ng papuri sa Diyos sa bahagi na ito. Pero gayon pa man, for the last ay gusto kong banggitin ang bagay na ito bago tayo lubusang magtapos. Just want to read for the last ang Psalms habang ating mga musicians ay naghahanda. Just play the song, To God Be the Glory. How can I say thanks for the things that is done for me? Just want to read for the last itong Psalms 111. As part ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, kanina ay nabasa natin, we cannot hide the goodness of the Lord. Hindi natin may itago ang kabutihan ng Diyos, hindi nyo kayang itago ang mga gawa ng Diyos sa buhay niyo. So ito na ngailangan ng pagpapahayag. Kaya, this is what I'm praying, Lord. Dalahin ko na bigyan mo pa kami ng tapang, ng lakas, para sabihin ang salita mo sa uling mga panahon. Para ipahayag ang katotohanan sa uling mga araw. Psalms 111, sabi dyan, praise the Lord, I will praise the Lord with my whole heart. In the assembly of the uprights and in the congregation, the works of the Lord are great. Sino magsasabi ng amen, mga kapatid? Studied by all who have pleasure in them, His work is honorable and glorious. Wow. And His righteousness endures forever. He has made His wonderful works to be remembered. At yung mga bagay nangyari doon sa day of Pentecost, those are the things to be remembered. Because kung paanong ganon ang pag-unfold ng Diyos ay mangyayari sa uling mga araw ang ganong bahagi ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi diyan, the works of His hands are verity and justice. All His precepts are sure. They stand fast forever and ever.
and are done in truth and uprightness. He has sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. And that's why yung prophecy ni Joel, katulad akin nabanggit, hindi lamang nangyari on the day of Pentecost, anuman ang nangyari doon ay mauulit in our generation. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Ang papuri sa Diyos ay hindi matatapos. It will endures forever. And this is what we are doing right now. Sino ang mayroong kalakasan para patuloy pang sambahin ang Panginoon? Are you grateful, church, na ang Diyos na gumawa kahapon is the same God na gagawa pa rin sa huling mga araw? Kung paano ang Diyos ay nag-usap, kung paano ang Diyos kumilos, while unfolding the day of Pentecost, binigyan sila ng lakas. I just pray, Lord, give us more strength today. Binigyan sila ng kapangyarihan. I just pray, Lord, give us the power and strength. Kalakip ng iyong Espiritu ay bigyan mo pa kami ng kalakasan para magpatuloy sa pananampalataya. Sa Diyos, mabalik lahat ng kapurihan for all the things that He has done sa bawat isa. Dakilang Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat, sa iyo aming ibinabalik ang lahat, kalwalatian, karangalan. Tunay o Diyos na walang katulad. Wala kang katulad na Diyos sa buhay namin. Kay dakila at kamangha-mangha ng iyong mga gawa, o Diyos. Oh, hindi kayang ipahayag ng mga labi, hindi kayang isulat ang karangalan, ang iyong kadakilahan, o Diyos. But hear your people, O God, dahil nais namin magsauli sa iyo ng pasalamat, because we saw how great and how goodness you are, Lord. Panginoon, hindi ka nagkulang at hindi ka nakalimot sa iyong mga salita. Hindi mo pinagkulang ang iyong iglesia sa huling mga araw na ito. Hindi ka nakalimot sa iyong pangako, O Diyos. At hindi na bago ang iyong plano sa buhay namin. Hindi ka nagbago ng iyong panukala. Hindi ka nag-rearrange ng iyong plano, O Diyos. The same plans of salvation, the same works of anointing. Hallelujah. Kailangan namin ng kalakasan na mula sa iyo, O Diyos. Kung paano mo pinalakas ang mga unang Kristiyano, ay gayon din ang iyong gagawin sa huling mga araw, O Diyos. Ang mga mahihina ay iyong palalakasin. Ang mga kulang ng kaalaman ay iyong daragdagan ng karunungan. Hallelujah. Ang mahinang loob ay iyong palalakasin. Iyong aaliwin ng iyong Espiritu. Ikaw nagsabi, ang sino mang kumatok ay iyong bubuksan. Ang sino mang naghahanap ay makakasumpong. Oh, salamat, O Diyos. Dahil nakita namin at nasumpungan namin ang iyong biyaya. Oh, kay inam sabihin, ang Diyos ang nakasumpong sa amin sa huling mga araw na ito. Because ang sabi ng iyong salita, O Diyos, we are like a sheep, hallelujah, had gone astray. Pero ang biyaya mo, ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, hallelujah, ang siyang tumawag sa amin sa huling mga araw. Ang nagpanauli sa amin, pabalik sa iyong salita, O Diyos. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasalamat sa lahat ng iyong gawa. For all the things that you have done. We give thanks to you, O God. Oh, we give glory. We give praise to you, Lord. For all your mercies. For your mercy endures forever.
Marami man kami nagawang pagkukulang, O Diyos. Pero Ikaw ang nagtatayo, Ikaw ang tumatawag, Ikaw ang umaakay sa bawat isa. Help us, Lord, sa amin pa mga kahinaan. Tulungan mo pa kami, O Diyos. Ibangon mo pa ang iyong iglesia. Itaas mo ang aming mga noo, ang aming mga countenance. Hallelujah. Ang aming mga kalugmok-lugmok na kalagayan ay ibangon mo pa kami, O Diyos, ng may kapangyarihan at kalakasan. This is our prayer, Lord. Maging mga magulang, maging mga kabataan man, O Diyos, ay aking tinataas sa iyo. Be merciful, O God. Be graceful, O God, sa iyong iglesia. Iparanas mo pa sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. Kung meron pa mang hindi rito na sa selyuhan ng iyong Espiritu, seal them, Lord. Seal them, Lord Jesus. Dahil yan ang pangako sa sino man na sumasampalataya. Huwag nawa, O Diyos, na kami ay maihiwalay pa sa iyong kalooban, sa iyong salita, O Diyos. Bigyan mo kami ng mababang espiritu. Bigyan mo kami ng mababang puso, O Diyos. Bayaang ang buhay, O Diyos, ay magamit pa sa iyong kalwalatian, sa iyong kapurihan. As we bow down, O God, and as we proclaim your grace, your goodness, Ikaw ay aming pinapasalamatan, Ikaw ay aming tinataas. Sa iyo ay aming ibinabalik ang lahat ng papuri, ang kadakilaan ay sa iyo lamang sa umagang ito, O Diyos. Mabuhay ka sa buhay ng iyong iglesia. Maging malakas ka, O Diyos, sa iyong iglesia. Be magnified in your people, O God. Ikaw lamang siyang madakila at mataas sa kalagitnaan ng iyong mga banal. We bring back all the praise to you alone, O God, all the praise and honor. Sa iyo ang lahat, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say, Amen and Amen.